Kapag mahal mo, malayo ka man, hindi dapat magbago ang nararamdaman mo. Kasi ang tunay na pagmamahal, kahit paglayuin man kayo ng panahon at subukin man ng madaming pagsubok ang mga puso nyo, walang magbabago sa pagmamahalan nyo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Sino nga ba ako? Bakit ako nakakulong sa salamin? Bakit di ko matagpuan ang daan? Pabalik sa katawan ko. Natatakot ako. Paano kung hindi na ako makabalik sa katawan ko? Paano kung manatili na lang akong ganito? Pero alam kong tutulungan ako ni Noah. Siya lang ang tanging pag-asa ko. At kahit anong hilingin niya, ibibigay ko. Nakakatuwa nga siyang pagmasdan ngayon habang natutulog. Pero teka lang, yung salamin. Bakit ba nagkakaroon ng lamat? Hindi ko lubos maunawaan kung bakit nagkakalamat ang salamin. Nakakaramdam din ako ng takot sa tuwing madadagdagan ng lamat ng salamin. Paano kung mabasag to? Paano na ako? Huwag naman sanang mangyari ang nasa isipan ko. Kasi hindi pa ako handang lisanin ng mundong ito. Subalit hanggang kailan ako magiging ganito? Nakatulog pala ako habang nakikipagkulitan kay Rafael. Ang kulit kasi niya eh. Tapos ito, ginising ako ni tatay. Baka daw kasi wala na akong itulog mamayang gabi. At si Rafael naman, andito lang sa kama. Nakahiga lang siya. Tila ba, binabantayan talaga ako. Nak, kamusta? Puro tulog ka ah. Lalong lalaki ang titi mo niyan. Tatay naman eh. Malaking na to. O siya, bangon na. Bangon na dyan anak. Wika ni tatay. Ayun, iniwan na ako. Ginising niya lang talaga ako. At si Rafael naman eto. Nasa tabi ko na nakangiti lang. Oh, bakit pangiti-ngiti ka dyan? Oh, wala lang, Noah. Pero patingin niya ako kung malaki talaga yan. Rafael, umayos ka nga. Ayoko. Tsaka, itatanong ko na pala kay tatay kung saan niya nabili yung salamin na yan. Kaya ito, lumabas na ako sa silid ko at nagtungo na ako dito sa kusina kung saan naghahanda na si tatay na magluto ng hapunan. Tatay, yung salamin pala, saan mo nabili yun? Yung ba anak? Nabili ko lang yung sa daan. May nadaanan kasi akong parang nagbebenta ng mga lumang gamit. Kaya, ayun. Binili ko na. Tatay, saan daw galing ang salamin na yun? At sinong may-ari? Nak, hindi ko na naitanong. Basta, swerte daw ang salamin na yan. Tatay, saan banda mo ba nabili yung salamin na yun? Saan malapit?
Nak, medyo malayo. Pero sige, tuturo ko sa'yo. Pero teka, bakit pala gusto mong malaman kung saan ko nabili ang salamin? Wala lang po tatay. Ang ganda kasi ng salamin na yun eh. Tama ka anak. Swerte ang salamin. Pero bakit parang nabasag na naman nata ang salamin mo? Tatay, hindi ko nga alam eh. Sayang, ang ganda pa naman. Pero pagtsatsagaan ko kahit basag. Pwede pa namang gamitin eh. At eto, sinabi na sa akin ni tatay kung saan niya nabili ang salamin. At sa paglipas ng mga oras, eto, sumapit na ang gabi. Naghapunan na kami. Diretso tulog na din pagkatapos. At si Rafael ang kulit. Gusto na daw niyang makita ang lugar kung saan nabili ni tatay ang salamin. Kaya eto, matutulog na ako para bukas paggising ko, sisimulan ko nang hanapin ang pinagmulan ni Rafael. At sa paglipas ng mahabang gabi, nagising akong masaya. At eto, diretso sa kusina kasi magluluto ako ngayon para kay tatay. Nasa tabi ko nga lang si Rafael. Marunong din daw siyang magluto. Noah, marunong ka ba talaga magluto? Bakit ang layo mo sa kawali? Baka kasi matalsikan ako ng mantika, Rafael. Ang arte mo naman, Noah. Parang mantika lang eh. Ilagay mo na yung hotdog para maprito na. Dahan-dahan lang ha. Kaya ito, nakinig lang ako kay Rafael. Pagkalagay ko ng hotdog, napatakbo ako papalayo. Kasi naman, nagtalsikan yung mga mantika. Ano ba yan, Noah? Ang arte ha. Talsik lang yan. Di ko magprito, Rafael. Ikaw na. Noah, ang arte mo. Sunog na. Paikutin mo na yung hotdog. Kaya ito, ginawa ko na ang sinabi ni Rafael. Malapit na kasing masunog eh. At saka, hindi na natalsik yung mantika ngayon. Sa una lang talaga nagtatalsikan. Nakakatakot eh. Yun oh, pwede ka na mag-asawa, Noah. Ang galing mo nang magluto ng hotdog eh. Rafael, alam mo, bawal pa ako mag-asawa. Ang bata ko pa. Okay. Patigim ako ng hotdog mo, Noah. Parang ang sarap eh. Sige. Mamaya kapag luto na. Isusubo ko sa'yo. Yan ang gusto ko, Noah. Sinusubuan ako. Pero, masarap ba yung hotdog mo? Hindi lang masarap. Pinakamasarap sa lahat ng hotdog.